Para fair rin sa inyo. Explain ko paano tumatakbo yung business natin, para lang maintindihan nyo. Ito, screenshot natin. Yan. So yun, kung makikita nyo, yan yung audit ko ng April. Month ng April yan. Makikita nyo naka-highlight na blue na yan. Ibig sabihin, yan lahat ang pinagkukunan ko ng source of income ko. Makita nyo? So una, eatery, ihaw-ihaw, yung store, tapos yung mapautang ko, tapos yung gawaan natin ng yelo, tsaka yung yelo, tapos yung mga tinutubo sa Gcash na nagpapakash out tsaka cash in. So noong April, bumenta tayo ng 259,000 sa eatery. Sa ihaw-ihaw naman, bumenta tayo ng 20,540. Sa store, bumenta tayo ng 13,890. Sa lending naman, na nakolekta natin na pinautang ko is 15,470. Tapos sa yellow naman, nakabenta tayo ng 4,630. Tapos sa e-wallet naman, kumita tayo ng 1,680. Wala pa dyan ibang... So yan yung income ko. Yan lahat yan ang income ko. So pag pinag-add ko yan, araw-araw, ito ang nagiging income ko araw-araw. Yan ang pumapasok na pera sa akin araw-araw. 12,500, 8,800, 6,000, 10,000. Yan. So araw-araw yan ang pumapasok na pera. Yan ang pumapasok na pera yan. So, titignan natin sa loob ng isang buwan, itong pinaka-total na pumasok sa akin lahat na pera. 316,082. Tapos ito, kumbaga ito yung gross profit. Ito yung kinita nung araw na yan. Nung buong araw na yan, yung buong araw na yan, ito ang kinita niyan. Tubo natin yan. Pero wala pa dyan, hindi pa dyan nakakaltas yung mga expenses, sahod, tsaka kung ano-anong babayarin. So, 7,530 ang kinita ng araw na yan. Kabuuang kita yan. Tapos, sa expenses, kumukuha ko dyan ng 1,000. Yung 1,000 na yan, nilalagay ko sa ibang bagay. Ano ba, bibili ng soft drinks, bibili ng sigarilyo, mag-grocery. Okay, papautang, tutubo pa ulit yan ng 300. So, nung araw na yan, yung 1,000 na kinuha ko doon sa benta, napatubo ko pa ng 300. Pero hindi pa agad-agad yan. Kumbaga, yan yung magiging tubo nun. So, ito, dadagdag mo tong... So, sa loob na isang buwan na yan, ang nakuha kong expenses dito sa tindahan na 46,300. Yung expenses na yan, may tubo yan. Yan, 13,890. So, dadagdag pa yan sa kita ko. Diba? Yan ang expenses na sinasabi ko na dapat inuuna natin. Kasi kumikita tong expenses na to eh. Malboro, sigarilyo, soft drinks, huwag yung hinahayaan nawawala yan. Kasi nga, kumikita pa yan, kumikita pa yan. Tapos yung expenses natin ng araw na yon, so expenses yan. Tingnan yung expenses, araw-araw yan So dyan ko na kinukuha yung sahod nyo, bali nyo,
bayad sa mga loan, liabilities, kuryente, tubig, yan. Sa expenses na yan. Kasama na dyan yung galing doon sa compounding. So, ang expenses ko sa isang buwan, sa loob ng isang buwan is 108,684. Yan, masahod natin lahat. Tapos, yung araw na yon, so may pumasok sa aking 12,000. Yan. Tapos, minus natin tong expenses. Yan yung galing sa benta na kinuha natin. Pinambayad kung saan. So, natirang pera is, cash on hand is 7,730. Tapos, ang pamalingkin natin nun is nakalimit lang lagi sa 5,000. So, ibig sabihin, nung araw na yun, may natira sa akin 2,730. So, may naitatabi akong pera. Kung titingin mabuti, yung cash surplus na yan, ibig sabihin, yan ang kinikita ko araw-araw na pumapasok sa akin pera. Ano ba, binibigay nyo sa akin? Yan. Tingnan nyo, di ba? Yan. So, nung April, ang kinita ko nung April is 57,398. Labas na lahat yan. Labas na lahat ng gastos, lahat ng kung ano. Basta yan ang naging positive na kita ko. Yan ang naging pera ko noon. 7,000. Ngayon, titingnan natin ngayon June, bakit naubusan tayo ng cash. Tingnan nyo mga benta natin, obserbahan nyo, 8898, 8696, 9,000. Tapos itong mga to, ibig sabihin malalaki. Ano man nagiging benta natin. Yan. Tapos, nung April, mas marami kayo. Kasi, tignan mo. Si Dexter sumasahod pa. Esther, Tatay, Russell, Perla, Gia, Rose. Sino ba? Si Adrian, pumasok rin, di ba? Kung tutusin, mas marami tayo dyan, ha. So, dapat nga, dito tayo walang kinikita, nung month na to, Pero pagdating ng June, ito June, tignan nyo, bakit tayo negative, June, yan ang June natin. So pagdating na June, tignan nyo. Ano napansin nyo sa income? Ito yung income natin, ha. Ay naging income ko. Diba? Yan na lang ang naging source of income ko niyan. So sabi nyo, wag naman tayo magpa-utang dahil mahirap sila magbayad. So wala akong naging income. Sa yellow, dahil sabi nyo mataas kumain ng kuryente, wala tayong naging income. Sa Gcash, wala rin. Tapos, sa compounding, yun nyo, nakita nyo? Wala. Kaya nagagalit nga ako pag wala kayong soft drinks, inuuna nyo bayaran yung mga liabilities. Walang kinita. Ibig sabihin, walang, i-compare nyo siya dito. Pag-compare natin, i-compare nyo siya dito. Sa yellow lang dito, 4,630 na. Tapos sa compounding ko
13,890. Tapos dito, sa month na to, sa month ng June, kumonti pa tayo ha. Kumonti tayo. Sa month ng June, kumonti tayo. So si Dexter din sa masahod. Si Gia, once a week na lang, ganun. So naging regular na lang ito. Tapos si Renzo. Di ba? Ikumpara nyo dito sa dami niyo. Pero dito mas may kita tayo. Di ba? Ayan Pero mas marami kayo diyan. Dito mas konti na nga tayo. Dapat nga mas makakatipid, di ba? Ngayon i-explain ko sa inyo bakit nawawalan ng pera. Kasi unfair naman kung iniisip nyo kung saan ko lang dinadala, di ba? So ito nangyari noong June. Sabi niya, wag na magpautang, in-stop ko. Stop yan, in-stop ko yan. Yung yellow, mataas ang konsumo sa kuryente, in-stop ko. Pati sa e-wallet, humina. Tapos, dahil nga dito sa store, bumaba rin yung benta. Kasi nga, hindi na kayo nagre-repack ng uling, dishwashing. Bumibili na lang kayo. Samantalang yan, ibig sabihin pasok yan sa expenses natin dito. Dati nakakabenta pa tayo kahit paano. Nadadagdagan yung benta ng store. Tapos, ito pa masakit. Kasi, so, ang taas ng mga benta, di ba? Ang taas ng benta. Tinasan natin presyo dyan Kahit nawala yung tatlong income ko, halos kapantay lang yung income natin nung marami So ang gross profit natin sa araw-araw June 1 7,183. Ngayon ito yung sinasabi ko sa inyo. Dito kasi nagkakatalo yan sa pamalengke. Ang taas ng pinamalengke natin. Tapos dun sa 5,993 na yan, diyan pa natin binayaran yung tilapia. Mas 5,993 na yan, diyan pa natin binayaran yung isda, bigas, plastic, saka manok na dapat dito nakasama yan sa pamalengke di ba? Kasi may expenses ko nakaraan. Ang expenses ko na yan, halos ang expenses ko nakaraan, saan ba to? Ang expenses natin nakaraan, ayan, ang malaking percent niya napupunta rin dito. Hindi dito dito. Ang laki tignan nyo. 5,360 pinamalengke. Tapos nag-deliver ng manok si Kuya Gerald nun. 7 kilo. So dapat yung susunod na araw, mas mababa na sana yung pamamalengke natin yung araw na yun. Kasi may manok na diba?
O pero 4,965 pa rin pinamalengke natin. O. Tapos, ang benta natin ng araw na yun sumunod na araw, ang benta natin 11,700. Tapos, ang expenses natin is 7,350 kasi nagbayad pa tayo ng manok,